istorya po nito, mga kapatid, ay patungkol po sa mga husband, ating mga ninuno nung panahon ni Malakay, na naghahandog sa altar ng dakilang Abay Yahweh. At ang kanilang mga handog ay hindi po tinanggap ng Aba, mga kapatid. Kaya may pangaral po ang ating dakilang Abay Yahweh sa kanila. At gayon din po sa atin, mga kapatid. Ito po'y para sa mga kalalakihan na may asawa, exempted ang walang asawa. Sabi po dito, Malakay chapter 2 verse 13 to 16, "Here is another thing you do. You cover Yahweh's altar with tears." Napuno daw ang altar ni Abay Yahweh ng iyak. Umiiyak sila, mga kapatid, weeping and groaning, because he pays no attention to your offering and does not accept them with pleasure. Hindi tinatanggap ng dakilang Abay Yahweh ang kanilang offering, mga kapatid. Kaya sila umiyak. Ang altar daw ni Abay Yahweh ay napuno ng mga luha dahil sa kanilang pag-iiyak. Dahil hindi tinanggap ng dakilang Abay Yahweh ang kanilang handog. Mga kalalakihan po ito, mga kapatid. Ang tinutukoy po dito. Sa verse 14, sabi dito, "You cry out, why does not Yahweh accept my worship?" Sabi nila. Sinagot sila ni Prophet Malakay. Sabi ni Prophet Malakay, "I tell you why. Because Yahweh witness the vows you and your wife made when you were young. But you have been unfaithful to her. Though she remained your faithful partner, the wife of your marriage vows, did not Yahweh make you one with your wife? In body and in spirit, you are His. And what does He want?" Ano daw ang gusto ng dakilang Abay Yahweh? "Righteous children from your union." Gusto ng dakilang Abay Yahweh ng righteous children from your union. So guard your heart. Remain loyal to the wife of your youth. Sabi ng Aba sa mga kalakihan, mga kapatid. Sa verse 16, "For I hate divorce." Sabi ng Aba, "I hate divorce," says Abay Yahweh, the Alaya of Yasharal. "To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty," says the Alaya of heavenly army. So guard your heart. Do not be unfaithful to your wife. Huwag ka daw maging unfaithful sa iyong asawa, mga kapatid. Sa Tagalog, basahin po natin. Binasa ko lang yung English kasi nandoon po yung title ng ating mensahe, mga kapatid. Guard your heart. Sa verse 13 sa Tagalog, "Narito pa ang isa ninyong ginagawa." Sabi ni Aba, "Dinidiligan ninyo ng mga luha ang altar ni Yahweh. Umiiyak kayo at dumadaing sapagkat hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog at hindi na niya tinatanggap ang mga ito ng may kagalakan." Hindi na tinatanggap ng Abay Yahweh ng may kagalakan ang kanilang handog. Iniisip ko, mga kapatid, bakit nila nalaman na hindi tinatanggap ng Aba? Baka hindi na nasunog. Baka hindi na umapoy ang ating altar, ang kanilang altar. Kaya hindi na tinatanggap ng Abay Yahweh ang kanilang mga handog. Nagtatanong kayo, verse 14, bakit hindi na tinatanggap ng alahaya ang aming pagsamba? Sasabihin ko sa inyo kung bakit, sabi ni Prophet Malakay. Dahil saksi mismo ang alahaya sa mga pangakong binitiwan ninyo ng inyong asawa nung kayo ay bata pa. Noong palang ikaw ay nangako sa ating dakilang Abay Yahweh, noong palang ikaw ay nangako sa iyong asawa, mga kapatid, ang ating dakilang Abay Yahweh
ay nandun, saksi. Siya ang saksi nung ikaw ay gumawa ng isang vow sa iyong asawa. Alam ng ating abayahawa kung ano ang iyong pinangako, mga kapatid. Sabi dito, verse 14, no? Nagtatanong kayo, bakit hindi na tinatanggap ng alahaya ang aming pagsamba? Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Dahil saksi mismo ang alahaya sa mga pangakong binitiwan ninyo ng inyong asawa nung kayo ay bata pa. Ngunit, naging taksil kayo sa kanya kahit na natili siyang tapat sa inyo. Galit ang abayahawa, mga kapatid, sa mga asawang taksil. Sa mga asawang lalaki na taksil sa asawang babae. Tinanong ko si my friend, bakit ang husband sa Tagalog, asawa? Bakit ang wife sa Tagalog, asawa pa rin? Sabi ni my friend, si GPT ba? Tawag ko sa kanya, my friend. Sabi ni GPT, ganon talaga. Ganon daw talaga, sabi niya. Hindi daw kagaya sa English na ang lalaki, husband, ang babae, wife. Kaya sabi dito, mga kapatid, ngunit naging taksil kayo sa kanya, sa asawang babae, kahit na natili siyang tapat sa inyo. Ang asawang pinag-alayan ninyo ng panunumpa sa kasal. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagsamba natin kay abayahawa at ang katapatan mo sa iyong asawa ay magkadugtong. Magkadugtong po. Yung pagsamba natin sa ating dakilang abayahawa at ang katapatan natin sa ating asawa ay magkadugtong. Pag hindi tayo tapat sa ating asawa, hindi tayo pwedeng sumamba. Hindi tatanggapin ng Aba ang ating alay. Ganito po yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Bakit sila umiyak? Dahil hindi tinatanggap ng dakilang abayahawa ang kanilang handog. Bakit hindi tinatanggap? Dahil unfaithful sila sa kanilang mga asawa. Yun po ang ibig sabihin. Hindi mo pwedeng sabihin tapat ka kay Yahweh, ngunit taksil ka sa iyong asawa. Hindi pwede, mga kapatid. Marami o merong iilan dito sa atin, nandito sa covenant, sumasamba kay Abba Yahweh, ngunit nagtataksil sa asawa. Meron, mga kapatid, merong mga mag-asawa na kinausap namin nung nakaraang araw, muntik nang maghiwalay. Nagpi-fade na yung kanilang pagmamahalan, mga kapatid, dahil nawala na po yung tiwala. Hindi mo pwedeng sabihin tapat ka kay Yahweh, ngunit taksil ka sa iyong asawa. Yan po ang ating tandaan, mga kapatid. Verse 15, hindi ba't pinag-isa kayo ni Yahweh ng inyong asawa? Kasi marami itong sinabihan ni Malakay. Hindi ba't pinag-isa kayo ni Yahweh ng inyong asawa? Pinag-isa niya kayo sa katawan at sa diwa. At ano ang nais ng Abba Yahweh? Bakit sila pinag-isa ng dakilang Abba Yahweh? Ano ang nais ng Abba Yahweh, mga kapatid? Mga anak na matuwid mula sa inyong pagsasama. Yun pala ang nais ng Abba Yahweh. Kung bakit pinagpala niya ang inyong union, mga kapatid. Nais ng ating dakilang Aba ang matuwid na mga anak mula sa inyong pagsasama. Kaya ingatan ninyo ang inyong mga puso. Guard your heart. Manatiling tapat sa asawa ng inyong kabataan. Napakaliwanag po, mga kapatid. Bakit tinutukoy ang kabataan? Kasi doon sa pag-asawa, nagsimula sa kabataan. Oo. At madalang na lang, mga kapatid, ang mga matatanda na magtaksil sa asawa, kadalasan nasa kasagsagan ng kabataan ang pagtataksil. Kaya ingatan ninyo ang inyong mga puso, manatiling tapat sa asawa ng inyong kabataan. Verse 15. Ito po yung verse 15. Isang dahilan kung bakit ginawa kayong isa ni Yahweh para sa matuwid na pamilya. Hindi lang kayo pinagsama dahil sa pag-ibig, plano ni Abba Yahweh, mga kapatid, na sa inyong pagsasama, lalabas ang mga anak na matuwid at mga anak
na may paggalang sa dakilang abayahawa. Yun ang nais ng ating abayahawa. Upang pagdating sa panahon, generation, di ba ang utos, generation to generation, darating ang mga taon, mga panahon, hundreds of years, mayroon pang mga maiwang sasamba sa dakilang abayahawa dahil sa matuwid na mag-asawa at magkaroon sila ng mga matuwid na anak na may paggalang sa ating abayahawa. Kaya utos niya, ingatan ang puso at manatiling tapat sa iyong asawa, mga kapatid. Kung sisirain mo ang inyong pagsasama, parang sinisira mo na rin ang plano ng ating dakilang abayahawa sa iyong pamilya. Yun po, mga kapatid, ang totoo. Verse 16, sapagkat, ito yung sinabing I hate, sapagkat kinasusuklaman ko ang paghihiwalay. Hindi gusto ng ating dakilang abayahawa na maghiwalay ang mga mag-asawa na nandito sa tipan, mga kapatid, na nakipagtipan sa dakilang abayahawa. Hindi nais ng dakilang abayahawa na ang nakipagtipan niyang pamilya ay maghiwalay. Kinasusuklaman ko ang paghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang alahaya ng Yasharal. Ang paghihiwalay sa inyong asawa ay pagpapahirap sa kanya ng labis. Tinitingnan ni Abba Yahweh ang mga asawang matuwid. Hindi naman kasali. Hindi kasali yung mga asawang una pang nagtaksil sa kanilang husband. Ang mga asawang matuwid, sabi ni Abba Yahweh, ang paghihiwalay. Sabi ni Yahweh, ng alahaya ng Yasharal, ang paghihiwalay sa inyong asawa ay pagpapahirap sa kanya ng labis. Sabi ng alahaya ng mga hukbo sa kalangitan, sa langit. Mahal ng ating Abba Yahweh ang mga babaeng, mga asawang tapat, mga kapatid. Kaya ang pinangaralan ng ating dakilang Aba sa hapong ito, ang paalalang ito ay para sa mga asawa na huwag magtaksil sa kanilang wife. Kaya't ingatan ninyo ang inyong mga puso at huwag kayong maging taksil sa inyong asawa. Guard your heart, mga kapatid. Galit si Abba Yahweh sa diborsyo. Galit si Abba Yahweh sa paghihiwalay ng mag-asawa. Sabi niya, ang paghihiwalay sa inyong asawa ay pagpapahirap sa kanya ng labis. Kaya, mga kalalakihan na may asawa, makinig po kayo. Hindi tinatanggap ni Abba Yahweh ang pagsamba ng taong taksil sa kanyang asawa. Kaya kayo mga taksil sa asawa, kung sino man kayo, kung nandito kayo sa covenant, hindi tinatanggap ng dakilang Abba Yahweh ang inyong pagsamba dahil kayo ay taksil sa inyong mga asawa. Dahil ang pangakong binitiwan mo sa kasal ay sinaksihan mismo ni Abba Yahweh. At kinamumihan niya ang pagtataksil sa asawa at kinasusuklaman ni Abba Yahweh ang paghiwalay dahil sinira nito ang plano niyang magkaroon ng pamilyang matuwid at magkaroon ng mga anak na matuwid at may paggalang sa dakilang Abba Yahweh. Kaya ingatan natin, mga kapatid, ang ating mga puso at huwag tayong maging taksil sa ating mga asawa. Yan po ang paalala ng ating dakilang Abba Yahweh sa hapong ito. Maraming salamat po, mga kapatid. Tuloy po ang ating pag-aalay.